So hello mga kulichopes, na magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito tayo sa Bangkot, Indang, Cavite. Dinalo ko yung aking mga magulang. Napa-vlog na rin tayo, no? So pasensya na po talaga guys kung hindi po ako nakapag-vlog dahil po end of school year na po, at medyo busy regarding dun sa mga recognition, sa mga grades ng mga bata, sa moving up ceremony at sa graduation. Ayan. At alam niyo naman na busy rin tayo dun sa ating currently na pinapagawa, napa-vlog lang po tayo guys dahil meron lang akong gustong i-share sa inyo dahil minsan naranasan ko na yung ganitong problema. Alright, so ano ba yung problema na yon? Alright, so nawala po kasi yung ating clock, yung display ng clock natin, So alam ko na iba sa inyo ay naka-experience na at meron na nakagawa ng solusyon, meron na nakapag-share ng solusyon dyan. Yung sa akin kasi na kahit i-open ko siya ng backlight, wala talagang sulat. Ayan, so kahit i-on natin yung ating park light, dapat iilaw to. So umiilaw siya pero walang display, So unang-una po, pag hindi siya umiilaw at wala siyang display, guys, yung walang color yung background light natin. So pa-check nyo po yung mismong clock and then yung connection niya, dahil possible na may problema lang dun sa connection ng clock kasi wala nga siyang ilaw, wala pa siyang display. Pero karaniwan naman po guys is yung display lang yung nawawala. Ayan. So eto na, bumalik na yung display. So may share lang ako at tinesting ko lang din naman to guys. Effective naman. So share ko lang yung ginawa ko kung paano siya bumalik. Alright. Nga pala, ano ba yung mga dahilan kung bakit siya ay nawawala ng display or function? So unang-una nga po, nadi-disconnect yung clock natin dun sa likod, yung saksakan niya, yung connection niya nawawala. So possible mawawala yung display, mawawala yung ilaw. So pag display naman, connection po siya nung pinaka panel ng clock natin. So yung iba kasi sa panahon ngayon, sa sobrang init, nabibilad yung ating sasakyan sa mainit na panahon, maaaring umaangat po yung solder ng ating display. So alam naman po natin na ito po, kaya nawawala yung display niyan, umaangat yung solder. Kaya lang medyo hassle po pagka tinanggal pa natin tong mismong clock natin, So babaklasin pa po kasi natin tong buong dashboard natin, tong cover, and then tatanggalin natin tong clock and then papasolder natin. Pero yun naman po ay kumbaga sa 100% po na magiging okay po yung ating clock. Pero kung halimbawa naman po na kayo nahaselan, ito po yung isang solusyon, Okay, so ang solusyon dyan is yung WD-40. So ang gagawin lang po natin, i-spray lang po natin yung WD-40. So gaya po nito. So ayan, nakaganyan po siya. So try nyo pong sprayan dito sa sulok. Ayan, dito, ayan, sa mga sulok. Hindi po 100% na magagawa po yung display ng inyong clock, pero may chances po na bumalik yung display. Bakit po? Okay, bibigyan ko kayo ng explanation kung bakit bumabalik yung display pag nabasa siya ng WD-40. Dahil po nabasa yung display natin, okay, yung clock natin, nabasa yung loob niya ng WD-40, nag-penetrate po. Mas maganda po kasi yung penetrating lubricant ang gamitin natin, or oil. Magpe-penetrate po siya sa loob and then magdidikit-dikit po ulit or magko-connect-connect po ulit yung kanyang solder. Ayan. So once po nagdikit-dikit po siya kasi nabasa po yung pinaka-board niya, So ang tendency po nun, dumikit-dikit yung mga connection niya. So nagkakaroon po ng display. Ayan. So depende na lang po sa tagal or sa sitwasyon ng inyong clock kung gaano po tatagal yung display na yon. Alright. So meron naman pong tumatagal dahil po kumakapit po ulit yung mga solder niya or yung connection niya. Meron naman po na nagiging temporary lang. So once na natuyo po yung WD-40 natin sa clock natin, yun, umaangat po ulit yung board, nag-disconnect po at nawawala po ulit yung
display. So again, kung gusto nyo po ng temporary, parang band-aid solution po natin para dun sa ating clock na possible na tumagal din naman yung display, gamit po tayo ng WD-40. So yun lang po na common. Pwede naman pong ibang product, hindi naman po lang WD-40, basta po yung penetrating oil or lubricant ang ating i-spray. So maganda rin po may pressure para po sumiksik po siya dun sa loob at hindi na po tayo kailangan magbaklas ng ating clock. Pero kung halimbawa naman po gusto nyo po talaga ng pangmatagalan at pang siguraduhan na display, lalabas yung display natin. Alright, so papabaklas po natin yung clock at atin pong solder. Ayan, si Mark Bultron, ayan, sila po yung mga tagagawa. Si Mario Sinon, pwede rin po, at si Rex Mersolitario. So sila po. So marami naman po, sila lang po yung kilala ko na gumagawa. Pero marami na pong gumagawa niyan. So again, dapat lang po ay may display yung may ilaw po yung ating panel, ano. Yung pag inopen natin yung ilaw na ganyan ay nagba-brighten siya. So hindi na masyadong kita kasi meron akong flash. So meron lang akong flash. So kung wala yung flash, makikita nyo umiilaw. So pag hindi po siya umiilaw, ayun, possible connection po niya dito sa clock. Pag may ilaw, walang display, so yun nga po. Pwedeng WD-40 lang po yung band-aid solution natin or solder para dun sa ating display. So bago ko po pala tapusin yung ating video, shoutout po muna kay Sir Aga Cesar Vlogs from Dasmariñas. Ayan, maraming salamat po sa suporta nyo, sir. Shoutout na rin po kay Sir Juvenal Guerrero. So shoutout po sa inyo, sir. Shoutout na rin po kay Angelito Viloria from Isabela. Maraming salamat po. Shoutout na rin po kay Sir Mark Anthony Tapia, kay Sir Jose Perry Benedicto, kay Sir Alexander Beruela Vlog. So maraming salamat po sa pagtutok sa ating channel. Dahil po bakasyon na, siguro po unti-unti makakapag-vlog na po ako, no? Depende po kasi dun sa pagkatapos ng pinapagawa natin po. So sana kahit po medyo natatagalan yung ating mga vlog, ay patuloy nyo pa rin pong suportahan ang Kulit Shop. Alright, sana po kahit paano ay may naiambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye.